Kinumpirma na ng pamunuan ng SMB na walang dapat ipangamba ang fans ng kanilang koponan sa kasalukuyang lagay ni Junmar Fajardo. Matatandaang nagkaroon ng calf injury umano si Junmar sa kainitan ng bakbakan ng Barangay Ginebra at SMB kung saan nagwagi ang una. Tanong, makakapaglaro na ba si Junmar Fajardo para samahan ang kanyang koponan? Sasagutin po natin yan. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, inilabas ni Coach Tim ang kanyang strategy para sa buong serye nila ng SMB sa semis na ginamit niya sa Game 1 na pinagwagian ng kanyang kupunan. At ang ilan nating mga kababayan, hinuhula ang Ginebra at TNT ulit ang maghaharap sa paparating na finals ng PBA Philippine Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang pagsusuri umanong ginawa ng doktor, pwede umanong maglaro si Junmar Fajardo sa susunod na assignment ng SMB kung saan kalaban ng kanyang grupo ang kapatid na Barangay Ginebra. Ang issue ay kagad nakarating kay Coach Leo Austria at bilang tagamando sa koponan, sakop si Junmar Fajardo. Willing umano siya na isang tabi muna si Junmar sakaling hilingin ito ng doktor. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Leo sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Siguro kung maglalaro siya, manage yung minutes niya. Pero ang concern ko kasi is yung kalagayan niya. I don't care kung hindi siya maglaro as long as mapangalagaan niya ang kanyang injury. Pero depende yan sa doktor at sa kanya yung decision making. Fortunately, there's nothing serious. Walang tear. Pero day-to-day basis yung status niya. Let's see kung ano mangyayari tomorrow, but ongoing yung treatment. Paliwanag siguro natin itong mga playoffs. Ano ba pinanggagalingan ni Coach Leo Austria bukod sa abiso ng doktor, di ba? Eto po yan. Sinabi kasi ni Team Manager G. Abanilla na depende na kay Coach Leo ang lahat. Ibig sabihin, kahit cleared na si Junmar para sumagupa sa Barangay Ginebra sa kanilang bakbakan sa Game 2, depende pa rin ang lahat ng yan kay Coach Leo Austria kung ipapasok niya sa laban si Junmar or hindi, di ba? At yun ang sagot ni Coach Leo. Posibleng hindi ganun katindi yung maibibigay niyang minuto kay Junmar. Lilimitahan nila ang playing time para hindi masunog or siguro hindi lumala ang anumang nararamdaman ni Junmar kahit cleared ng doktor. At malinaw ang lahat cleared na siya ng doktor. Okay ang lahat. Yun nga lang, day-to-day ang estado niya base kay Coach Leo. Pakikiramdaman ng lahat ang lagay niya araw-araw at kung pwede siyang pumasok, ipapasok nila yan. Ngayon, anong epekto nito sa team ng SMB at Barangay Ginebra? Una sa SMB, mababawasan ang kumpiyansa nila sa laban, di ba? Alam kasi nila na posibleng hindi nila makasama ang sinasandalan nila sa kanilang hanay. Malaking kawalan, yun ang nasa isip nila, di ba? Sa panig ng Barangay Ginebra, dahil nakuha nila ang unang panalo sa semis, tapos nagkaroon ng issue kay Junmar, mas tataas ang kanilang kumpiyansa. Mas magiging agresibo sila rito. By the way, mamaya na po ang Game 2 Alas 5 ng hapon po yan, huwag niyong palagpasin. Base sa inilabas na pahayag ni Coach Leo Austria, hindi nila pipilitin na maglaro si Junmar Fajardo habang ibinulgar naman ni Coach Tim ang kanyang strategy sa kabuuan ng semifinals laban sa SMB na matagumpay nilang nagawa sa Game 1. Tanong, ano nga ba ang naisip niyang strategy laban sa kapatid na San Miguel Beer? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Kailangan naming panatilihin na mababa ang score kasi tingin ko, pabor sa amin yun. At masanay kami sa mga larong mababa yung score. Mas nakatutok kami sa depensa kumpara sa kanila, sa Beermen. At sila naman, mas nakatutok sa opensa. Kapag naging laban ng depensa ang laro, mas papabor sa amin yan. So kailangan daw nilang panatilihin na mababa yung score. Ibig sabihin, gagawin nila yan at pipilitin nilang gawin sa buong serye ng semis. Narinig nyo naman yung sinabi niya, di ba? Pabor sa kanila yon. Ang SMB, tutok naman sila sa opensa at base sa inilabas na pahayag ni Coach Tim, ang grupo ni Junmar ang nangunguna sa liga ngayong season sa opensa. Kumakamada sila ng 108 points. Kaya once na nalimitahan sila or napababa sa 108 ang kanilang output, talo sila doon. Yun yung tinitingnan ni Coach Tim Cone. Yun yung gusto niyong panatilihin or gustong panatilihin ni Coach Tim Cone. Tanong, mahirap bang gawin sa panig ng Ginebra? Sagot mga ka-playoffs, hindi. Bread and butter nila yung depensa Doon sila nananalo, di ba? Doon sila magaling. Kaya kung mawawala si Junmar or kung hindi siya ipapasok ni Coach Leo Austria dahil sa dinadaanan nito kahit nag-okay na yung doktor, malaki yung magiging problema nila. Hindi birong mawala ang isang 8-time MVP sa kanilang hanay. Pero paniwala tayo na maglalaro si Junmar dito. Kinlaro na siya ng doktor So walang rason talaga para manatili na lang siya sa bench. Maliban na lang siguro kung hindi talaga siya paglaruin ni Coach Leo para hindi madagdagan ng anumang nararamdaman niya kung meron man. Kung inilatag na ni Coach Tim ang kanyang game plan versus SMB sa semis, naniniwala naman ang ilan nating mga kababayan na TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra pa rin ang maghaharap sa finals ng Philippine Cup. Dagdag pa nila,
nakasulat na umano sa Biblia na sabing pagtatapat. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Nakasulat na yan sa Biblia, Gene versus TNT sa Pilipino ka para daw magkaalaman kung sino ang magaling sa kanila kung walang Brownlee at Jefferson. Medyo malayo kagad yung tinatakbo ng ating mga kababayan. Kakasimula pa lang ng semis natin. Medyo malayo pa yung usapin ng finals. Anyway, karapatan nila yan eh. Pero kung ako talaga yung tatanungin, wala pang nakasisiguro kung sino papasok sa finals. Lahat ng team na natalo sa Game 1, SMB at Rain or Shine, may kakayahan silang bumalik. Kaya nilang baliktarin ang sitwasyon at maging pabor sa kanilang laban. At sa usapin tungkol kay Brownlee at Jefferson, tingin natin nasanay talaga ang ating mga kababayan na nakikita yung dalawang import na kasama sila sa hanay. Sila rin kasi malimit na naghaharap sa finals kaya tumatak talaga ang RSJ at Brownlee sa isipan nila. Parang may hangover pa sila sa bakbakan ng Ginebra at ng TNT. Paalala ulit natin mga playoffs sa malawak pa yung serye, marami pa yung posibleng mangyari. Posibleng makabalik ang SMB at Rain or Shine. Parehong offensive team ang dalawang nabanggit. Kaya kung hindi sila mapipigilan ng Ginebra at TNT sa pagkamada, hindi rin sila mapipigilang umusad. Yan yung posibilidad, di ba? Posible po yan. Kaya gagawin lahat ng TNT at Barangay Ginebra ang alam nilang paraan para mapigilan ang dalawa na manalasa. Siguro kung sakaling dumating yung time na sila na talaga yung maghaharap sa finals, saka na lang natin gawa ng storya, di ba? Kasi ngayon sobrang maaga pa talaga para tumalon tayo sa conclusion kagad. So guys, maraming salamat.